You said in the same Facebook post that you placed on May 13 that the impeachment, it could result, sabi mo, it could trigger serious public backlash pagka hindi ginawa ng mga senador yung dapat nilang gawin. What exactly do you mean by a serious public backlash? Hanggang saan hahantong yan? JB, you're a good lawyer. You're a better lawyer than me. Sabi ko lang. No, not really. No, lahat ng kaklase ko, sinasabi ko, mas magaling kayo sa akin. Because talagang they have the benefit. Natutuwa ako dahil I'm proud to be sitting beside you and with my classmates, sila ako kapalabya. I never leave them because I respect their opinion. Ngayon, alimbawa, yung sinasabi ko ganyan, we go by precedents. Anong precedent? Doon sa EDSA. Dinoy, pagkatapos tandaya sila, hindi tananggap ng tao. Ni sundalo, wala nang nagawa. Ano yung president kay ERAP? Nagsasasay yung isang senadora, ayaw nila pakita yung, narinig lahat yung mga dinideliver na yung bayong patalong araw ngayon, mali-maleta na. No? Hindi maitatago yan. So pag lumabas yan at ang ginawa ng mga senador, mali pa rin ang gagawin nila, talagang delikado na sila dyan. I don't know. I think these senators are playing with fire. This is a time upon which we must act like the senators of the people. Nakita mo yung sa mga sine nakalagay SPQR, Senatus Populusque Romano. Senate of the people of Rome. This is a Senate of the people of the Philippines. And if they cannot go and abide by that, then they will be executed politically, hopefully politically lang, before Philippine history. Do you think that this public backlash could go to the extent of a call to abolish the Senate? After all, I mean, with all due respect to all who lived in the Senate and served in the Senate, including yourself, but nowadays, look at the kind of Senate that we have. Well, that is easily solved by electing the right people. And you can solve that easily. Ikaw, JB, kung tumakbo ka, mahirap ka manalo. Ako rin, sasabihin ko, mahirap ako manalo. Pero sabi ko, kung magdidebate, alright? Yung grupo namin nila Lenny nung araw, laban doon sa grupo ng Kala Duterte, sabi ko, una pa lang sultada pagdating ko doon, hindi na sana ako tatakbo sa totoo lang Ayoko na tumakbo Then inutusan na ni Duterte lahat yung mga barangay captain. Huwag niyo akong huwag niyo akong harangin dyan. Gusto ko lahat ng barangay, walang magdadala. Sila tawagan na ako ng mga kaibigan kong mayor, sa governor, sa kwan. Hindi naman dahil doon matatalo tayo. Ayoko na. Ilalaban ko pa yan. Matigas sa ulo ko Pero masasabi ko sa iyo, pagka nangyari yan, yun nga, yung mga tao dapat manghihingi. Sabi ko kay Lenny nung araw, sabi ko kay Aquino, bakit hindi nyo hamunin yung kabila, magdebate? Hindi tayo mananalo dahil malaki ang rally natin. Malaki ang rally natin dahil maraming bata, dahil may mga combo. Nanonood yung mga tao. Pag sumigaw, panalo na tayo. Matatalo tayo dyan, kako. It is not the rally that makes you win. It is the counting of the votes. And if we do not organize na madadala natin mga boto natin, talo tayo. Ano nangyari? Sino lang nanalo sa amin? Si Kiko lang at saka si Risa. Si Risa. Yun. At saka si Bam. Pero talo lahat yung ticket because pinili na halos Ako, number 5 ako palagi sa Senado Number 24 ata ako inabot sa kangkungan So makikita mo, umangal ba ako? Hindi. Tapos sa eleksyon mababago ko ba? Hindi ko mababago yun. Tanggap ko na yun. Dahil silalabang ka tayo hindi ko na sasabihin yun. Bumaba pa akong tanga, nagpadaya ka. Pero sabihin ko, yung nandaya sa akin, nasa ngayon. Hindi ba siya natutulog? Sa sahig. Sa sahig. Yung Hague, Okay. In your 12 years as a senator, Senator Dick, you were never involved in any corruption scandal. Yung sabi in the words of former President Duterte, not even a wisp. Of corruption. Di ba? Of corruption. And what can you say now? The Senate now has at least 4 senators who are involved in possible corruption. Si Jinggoy Estrada,
pinacha-charge na ng DOJ sa ombudsman. Si Villanueva. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla, si Chis Escudero daw, together with Martin Romualdez, will be charged this May. Sabi niya yon, I think last month. Si Villanueva, he cannot escape this kasi ang lakas talaga ng ebidensya laban sa kanya. That's even exceeding probable cause or even the present standard of reasonable certainty of conviction. Meron na against Villanueva. Meron pa si Mark Villar. So there are 4. Tapos dalawa may ICC warrant. So that is how many? That is 6. 6 senators. 6 senators who are in danger of being jailed. Paano, Senator Dick, yan, pagka halimbawa nakulong nga itong 6 na to, what happens to the Di ba Senate? buti magkakaroon ng kumpiyansa ang tao na pagka ikaw salbahe, kahit na senador ka, makukulong ka. Oo. Yun ang tingin ko. Noon naman nakulong Di ba nakulong si Bong Revilla? Nakulong si Jinggoy? Nakulong si Enrile? Dinismiss later on eh. Dinismiss In later. fact, kausapin mo si Justice, babae, na kinonvict niya yung isang senador, Supreme Court, no? Naging ombudsman siya. Nung pinupunta si niya, Conchita Morales. para i-follow up niya, hindi siya pinapasok ng current ombudsman. Ay siya papasukin. Dahil ba't hindi niya kinoconvict? At dinismiss pa yung kaso, convicted na. Dahil nga, yung mga nilalagay... Ito ang Villanueva. Si Villanueva, ikaw tinanggal. nagsabi, Tinanggal ni Carpio Morales. Tinanggal. Tinanggal. As ombudsman. Pagkatapos tinago ni Martires. At saka And hindi then lang yun ang dinismiss. kaso, maraming kasong iba. Hindi ko sila sabing guilty, no? Pero yung the fact na merong magistrado na magaling, na ginawa yun, tapos hindi kumikilos ang ombudsman, it's better for Villanueva, makaso ka para ma-prove mo hindi ka guilty. Hindi. Kina-cut short, hindi na malaman kung guilty or not dahil ang nilagawa, lakas. Ayun na sinasabi ko rin kay Bato. Pumunta ka na doon sa ICC dahil napapahiya tayo dito. Bakit ka mo? Ang dami-dami nagpunta rin naman doon, mga Africans, na na-dismiss yung kaso. Hindi naman sigurado makukuha ka eh. Ilaban mo kung inakala mo wala kang kaso, ilaban mo. Ganun rin dito. Ang problema ko palagi is the enforcement of law. Alam mo kung paano ako napunta sa politika? Ako, ang pangarap ko na magiging presidente ako ng Procter & Gamble. That was my first job eh. Pilipinas. Doon sa US. Ngayon may babae tayong Pilipina. Malapit na maging presidente ng Procter & Gamble yan. Yun ang pangarap ko. Bata pa ako eh. Pero nung ang tatay ko, 3 beses, 4 na beses ka, pinapatakas sa mga preso, tinatangkang patayin yung tatay ko. Walang nangyayari. So, lahat ng Secretary of Justice na kilala ko, pati si Enrile, sabi niya, pag natapos ka dyan, abogado ka na ba? Hindi pa po. Sabi niya gano'n. Pag natapos ka, join me. Sabi niya gano'n. Si Teddy Natividad, nag-argue ko sa Commission on Good Government Committee. Sabi niya, mag-abogado ka. Kaya ako napilitan mag-abogado. Because sabi ko, wala mangyayari. Kaya, tingnan mo sa Senado, yung may pinapatay, akong tumatayo. Yung mga pinapatay, yung mga heinous crimes, nag-file ako ng bill dyan, yung mga heinous crimes, na-approve yun. Kaya sabi ko, para palakasin natin, nagtayo ako ng law na yung mga maestrado natin, meron silang bodyguard, ang tawag natin judicial marshals, hanggang doon sa lower court, para hindi na sila matatakot sa mga siga na ito. Naglagay tayo ng mga law, katulad ng motorcycle law, na malalaki yung plaka, para, namatay dyan sa mga extrajudicial killing, ng mga salbahing, ilan lang naman yung mga salbahing ginagamit yung motorsiklo para pumatay, siguro mga 60,000. No? Pumapayag tayo. Alam mo yan, di ba? Ang dami nung riding in tandem. Riding tandem. Napasa ko yun. At mahigpit yung batas na yun. Inamend pa nga ni JV. Sabi, malasmadaro, malaki yung fine. Sabi ko, pag nawala yung motorsiklo mo, at within 48 hours, hindi ka nag-report, pati ikaw, masasama ka. Lalo na pagkakasama sa patayan. So ako, ang buhay ko, reaction ako doon sa nangyari sa tatay ko. Who was assassinated, right? Correct. Yung tatay ko, binaril, sumakay doon sa tricycle. Wala nakakita hanggang nakita umakyat doon sa bahay ng dating Cebu Police yung Salarim. At yung mga bumapatal sa tatay ko, pinapatakas sa preso. Pag napatay ang tatay ko o nakatama na sila, ibabalik. So, alibay. 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 Nahuli namin yon. Pero yung mga mastermind hindi nahuli. And that is where the problem lies. Walang mastermind. Kung sino sa atin dito, mabaril, walang mahuhuling mastermind. Hanggang doon na sila
O may papakita na sila, papakita pa nila doon sa labas, doon sa likod, o ito, nahuli namin to, nakaparada. Pero hindi mo na alam kung ano nangyari kung nakulong yung mga yan. Sa tingin mo, sir, sa flood control scandal, sino mastermind? Lahat sila mastermind. Sino sila? Martin? Ikaw, congressman ka, meron kang project doon. Ako, doon muna ako magsisimula. Huwag tayong humuli kagad ng malaki. Huli mo muna yung congressman na nagpagawa noon o hindi nagpagawa. Kasi either nagpagawa o hindi ginamit yung pera. Ghost project. Oh. Yung huli mo, matutuwa na ang tao doon. Tapos doon, may sisigaw na dyan. O, natawaan na sila. May sisigaw na yan dyan. Yun ang kailangan natin matutuhan natin yung ating system of law. And that is why I think one of the main issues of this country is the ability of our people to discern. Kung magdidebate, ito mga ito, halimbawa, sikat ako. O, sige, anong gagawin mo? Tatanungin mo. Gagawin ko to, papagawa ko lahat ng karsada, gagawin ko lahat yung mga pumapatay dyan, huli mo. Paano mo gagawin? Ano ba ang record mo? Meron ka ba record na nagawa niyan? Di ba? So, pagka di siya makasagot doon pa lang, kulto na siya. O, tanungin mo ako. Sige, paano mo gagawin na matitigil mo yung kain? Nung mayor ako, sir, nagpakulong ako ng maraming pulis. Hindi ko na hinihintay yung PNP. Nagbo-volunteer sila dahil may testigo na ako eh. Kasi nung time na yun, local lang pulis eh. Hindi, Wala pang PNP, di ba? Hindi. PNP na ba nun? Oo. Itabi ko lang ang sikreto ko. INP pa nung araw. INP pa. INP pa nung araw, oo. So, halimbawa, ginawa ko yung plebs. Hindi ako senador nun. Ang gumawa nun, si Kate. Pinahil niya yung plebs. Alam mo ba, kahit hanggang ngayon, kung meron kayong pulis na nagluko, doon mismo sa barangay ninyo, merong plebs. Plebs, doon sa panahon ng Romans, plebs mean the people. Yes. Yung tao mismo, pwedeng tanggalin. Kahit na general, pwedeng tanggalin. Hindi nila pinapairal yan. Di ba? Kahit na imbisigayin mo yan, sabihin, ayaw namin dyan, gusto namin Nakikisama sa pulis eh, yung sa pleb. Napolcom, yan ang gusto nila. Hinabol ko yan sa Napolcom. Bakit hindi gumagalaw yung IAS? Yung Internal Services? Wala kang nangyayari. So, panay press release. So, yan ang mga tatalungin nyo sa mga politiko pag tumakbo, katulad ng araw, pag sinabi ng hirap, para sa mahirap. O paano papayamanan yung mahirap? May nagtanong ba sa inyo? Nakuha lang kayo, gaganon-ganon yun. Ako para sa mahirap. Okay na. Sasabihin, ako, kampiyon ng mga mahirap. Wala naman nangyari. Di ba? Talingin ko kayo. Lahat ng mga nagsabi, kampiyon sila ng mahirap. Wala naman nangyari sa atin. Ilan ba trabaho nagawa mo, Gordon? Sabi mo, magiging na ako rito, pagpaya mo, tayo lang naman dito. Nung umalis yung Amerikano sa Subic, hindi ko binitawan. Nung pumunto ka Pinatubo, hindi ko binitawan yung tao. 2 buko lang inabot namin. Pinatubo, gibalat yung bahay namin, yung mga tao na wala ng trabaho. Lumakad kami, kasama ko yung mga tao, naglabi kami, eto ang batas na gusto namin. Hindi nawa yung SBMA. Alright? Kami ang nagpatakbo dyan, walang ninakaw. Nakuha namin ng FedEx, nakapagawa namin ng airport, nagawa namin lahat yung mga kuhan. Alam mo, yung oil natin, doon nanggagaling sa Subic ngayon. Pero maraming kumana doon. Nagpapa-smuggle sila nung wala na ako. So, ibig sabihin, dapat yung tatakbo sa inyong, mayroong ipapakita. Hindi yung pogi o popular. Pagka ganun, talo na tayo. Hindi ako talo, kayo ang talo. Taong bayan ang talo. Taong bayan. Kaya nga dito sa impeachment, yung taong bayan ang makikinig, guilty ito, talagang kumikiling ito, makikita na doon yun. Makinig kayo, manood kayo. Pag ang tao tahimik, wala nang pag-asa tayo. Is it idealistic? To a certain extent, but we have done it before, natanggal natin yung mga lalaking tao dito. Nakapagtanggal na tayo ng 2 presidente. Di ba? Bakit hindi natin matanggal ito? Talagang mabago yung lipunan para hindi tayo kinukutsa na we are a damaged culture. Ngayon, may I ask you this? Sa tingin mo ba yung phenomenon ng masyadong marami magkakapatid dito sa parang political dynasty dito sa Senado? Can you imagine, Sa lower house. 8 members. 8 members of the Senate Pares. are siblings. Pares-pares. 4 na pares yan. That's already, in my calculation, 2/3 of the Senate, di ba? 2/3 na yan eh. Yung Ako tumakbo ka, I magkakapatid. have no doubt you'll be a good senator. Tumakbo si Oscar Palabia, he'll be a good senator. Kahit abogado siya, o tumakbo si Nestor Ista, kaya niya maging senator dahil kaya niya mag-articulate. Should there be not a regulation or a law that will prohibit the things that are happening like this? Na magkakapatid na lang yung senador. 24 lang yan magkapatid pa yung 8.
Paano naman yan, di Unequal ba? protection It's of all the in the law. family. Parang unequal protection, no? Oo di ba? Sa class legislation na sila lahat yan. That's right. That's So right. dapat talaga, meron tayong, alam mo, hindi mo maalis yan eh. Even sa Amerika eh. Noong araw, yung mga Kennedys, may Jack Kennedy, may Bobby Kennedy, may Teddy Kennedy, di ba? Pero iba yung level ng kultura nila. Hindi naman mas marunong sila sa atin, pero mas magaling silang kumilatis. Pero kung ayaw natin yan, bigyan mo ng panahon na, hiwalay tayo dyan sa dynasty. Yung sinasabi yun, dapat isa lang. Dapat ganun eh. Isa Okay lang ako doon. Oo. Okay ako doon. Dapat isa lang. Ngayon, after 12 years ko, okay. After 20 years, sige, pwede na. Dahil pangit naman kung, halimbawa, si Manny Pacquiao, yung anak niya, boksingero ngayon, di ba? Yung mga abogado, yung mga anak nila, nag-aabogado rin. Talaga susunod sa kanila. Pero iba naman ang public service. Correct, diba? correct. Kasi may public funds yan eh. Lalo na Tsaka yung may public power. service. Di ba? May power Kanina, binabanggit ko. Kung malakas ka, ang dami mo maibibigay doon sa barangay. Mabibigyan mo ng truck, mabibigyan mo ng ganyan. Pagkatapos yun, talagang bulto ng pera, nakasa bulsa mo na. Oo. Si Senator Bato pala, Oo. yung mga anak niya, yung mga bayaw niya, Isa pa yung yan. mga kapatid niya, andun lahat sa Senado, naka-payroll. Hindi naman siya pumapasok. Wala namang output. Wag na, May kahit sweldo na- siya. Lahat ng mga kamag-anak niya na Senado, binibigyan ng pera. Kahit na pumapasok siya, di ba nakakainis yun? Yung anak, yung... Lalo manugang, na kung hindi pumapasok. Di ba? Lahat yan. Lalo na. Hindi lang sila yan. Marami tayong kilala na may mga... Okay lang. Tingnan mo naman, ano bang ginawa? Ano bang ginawa nung sila senador? Nagbago ba buhay natin? Meron ba silang ginawa na nagpabago ng buhay? Wala Wala. nga eh. Ang panako nila, pinatay namin lahat ng droga. Ba't wala ba ang droga? Hanggang ngayon may droga eh. Oo. Di ba? Oo. Meron Yun pa ang rin. dapat. At alam mo, ang solution dyan sa droga, huwag naman kayo magagalit, no? Nung mayor ko, lahat ng tao ko, meron akong neighborhood watch. Meron kaming mga tao sa barangay na pag pumasok na kotse, doon ang kalaban ng araw, pumapasok yung NPA ng araw, hindi makapasok sa amin. Sinulista. Nung nasa Subic ako, yung mga volunteer ko, pagka lumabas yung kotse o truck, nakalista yon. May gwardiya na, pero nakalista yung mga truck. Bakit? Pag may nag-smuggling, mahuhuli mo agad. So nasa sa tao, people must always be part of the process of change. Kung di mo isasama ang tao, palaasa yan sa iyo, maghihingi sa yan, at palasisi. Kaya ako happy sa Red Cross eh. Wala kang kapalit yung hininga. Pag sinabi mo, oy, Dick, salamat ha. Tinulungan mo ko yung anak ko sa drugs, sa dugo. Sabihin ko, hindi ko maalala. Kahit alam ko. Ayokong malulundo na parang akong may utang na loob ka. Ginagawa ko yung para sa tao. Dapat, pag ginawa ko yan, ibig sabihin yan ginagawa mo para lumakas ka. Hindi na totoo yun. Sa tingin mo ba yung drugs, is it a criminality problem or is it a health problem? Well, it's all both. Ang dapat mahuli dyan yung mga nagpapasok. Yung malalaki, oo. Ang hinuhuli natin, yung maliliit eh. Hindi lang hinuhuli, pinapatay eh. Hindi lang papagamot mo yan. Importante yan talaga, strengthen the educational system. Ako nung araw, mayroon akong truant officer. Pag hindi pumapasok yung bata, kukunin ko. Ba't di ka pumapasok? Ayun, ganon. Talaga pagtsatsaga mo eh. Pag hindi mo pinagtsagaan, lalaki yung bata, hindi nakapag-aral. Tingnan mo, lahat ng mga anak ng mga teacher, Nagagaling. magagaling. Magagaling, oo. Si Franklin nun, mga magulang niyan, teacher. Oo nga. Yung mga, I can attest to that. yung mga anak natin ba, anak ng teacher? teachers. Yan. Maraming ganun, di ba? O ka, maraming tayong klase. Mga anak ng teacher. Because may renda yung mga anak. Mag-aaral ka ng ganitong oras, ha? Ganyan. O yun. Pagka pinayagan mo, sabi, mahirap lang kami. Pag nahuli mo, mahirap lang kami. Hindi excuse yun. Dapat, doon papasok, hindi yung gagamutin kita. Dapat yung psychosocial review, maturuan yung mga yan na turuan mo na talagang maging maayos. Di ba? Hindi yung lalawig na lang na wala tayong magagawa. Okay, we're running to the home stretch na, no? Last question na lang before the quick Q&A ng media, ha? Kasi gusto kong pumasok na sa executive, eh. You were once a presidential candidate or vice president? Presidential candidate. Presidential candidate with Bayani Fernando, di ba? Oo. Kung nanalo kami, nagbago na itong bayan na ito. Sayang eh. Talagang hindi. Sayang eh. Sayang. Yung mga Dick Gordon, Bayani Fernando. Parehong enforcer. I thought these were the future of the executive eh. Kasi At any rate, ang tatanungin ko lang ganito.
Hindi ba, marami ngayon mga pugante na hindi mahuli-huli. Si Atong Ang, si Saldico, o ngayon si Bato. Anong tingin mo na, bakit, anong tingin mo pagkukulang nitong, is there enough political will on the part of the leadership under President Bongbong Marcos? Bakit walang mahuli? Bakit announce na ikukulong? Wala naman nakukulong. Except for Bong Revilla who is no longer in office. Nung pa yan, ganyan na. Pero dapat natin malaman, ikaw ba kung ang tatay mo at nanay mo maagap sa iyo, hindi ka magluluko eh. Ako, ang takot ko ng araw, baka mapahiya ang magulang ko, nagpapagod sila, nagtatrabaho, sinusulog ang gabi para makapag-aaral kami. Takot na takot akong gagawa ng mali. So, dapat, hanggang doon yun. Pero ano nangyayari, inaasa mo sa mga pulis yung pagsusuhi ito. Hindi pwede. At saka dapat ang pulis, kaya ginawa ko yung plebs eh. Ang pulis, binigyan mo ng baril. Pwede kang hulihin. Pwede kang pasukin sa bahay. Basta may warrant, of course, no? Bakit dapat ang standard ng review sa kanila mas matindi? Kung presidente ka, paano mong pag-uuhulihin itong mga puganting to? Well, maraming paraan. I will organize mga neighborhood watches. Maglalagay ako ng premyo na pag nahuli nyo yan, may magre-report. At papakita ko na pag nahuli, gawa ito ng tao at gawa ng pulis. Kaya walang gumagalaw. Hindi nakikita na walang nahuhuli. Hindi mo mapapalitan muna yung DILG secretary? Puro announcement pero walang nahuhuli. Hindi ba yun ang first step kaya? Ay, brand ko yun. Huwag ka magulo. Okay, let's now... Pati ako nahahawa na. The senator will now field questions from our media friend. Can you just please identify and then shoot the question? Thank you. Good morning po, former Senator. Vel Custodio po from PTV. Among the articles of impeachment, the allegations kay VP Sara, what do you think is the strongest na dapat marinig natin yung depensa from their camp? Pinakamadali dyan, yung unexplained wealth. Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na, may paper trail. Pag pinalabas mo yan, saan mo kinuha yan? Ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit sabihin na, kayo, labas-pasok, malalaman yun, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba? Halos lahat eh. Kaya sabi ko, madali itong impeachment. Kailangan makinig ang tao para matuto rin ang mga tao kung anong dapat nilang gawin pagka may mga ganyan. Yung pagbibigay doon sa mga ginagawa lahat ng politiko yan ngayon. Kunyari, meron akong pork barrel, papaarali ko kayong lahat, yung mga anak ninyo. Yun lang ang binigay noon, 5% lang, pero yung 95% nasa bulsa niya na. Mga ganon. Dapat you are elected to create law at dapat institutional yung gagawin mo. Ang ginagawa niya, pati yung Department of Education, binibigyan niya ng pera. Pati yung mga security niya, matataas ang sweldo para sa gano'n, ang loyalty sa kanya, hindi sa batas. Another one is, on the part of the Senate naman, kasi we saw na, unlike the previous Congress na, di ba parang dinidribble pa nila yung forthwith. Ngayon, talagang agad-agad under SP Cayetano. What do you think yung patutunguhan nito? Kasi kung iisipin natin, win-win situation si Cayetano eh. Kung ma-acquit ang vice-presidente, mananatili siyang ally ng mga Duterte. Pero kung ma-impeach naman siya, he will be one of the choices for Vice President, sinahalili kay VP Sara. So sa tingin nyo, saan ito tutungo? Ako, I will not answer the hypothetical question. I will only see what I see. Ang nakikita ko, masyadong malaking ebidensya. Pagka ginalaw nila yan at niloko nila ang tao, hahabulin sila ng tao. At dapat ang Pangulo magpakita ng konting ngipin. Napakabait ngayon ang Pangulo natin. Dapat may mga sinasabi niya sa mga pulis, hulihin nyo na yan. At ako naniniwalang ginagawa niya. Hindi gagawin ng NBI, pupunta sa Senado yun, huhulihin yan. May basbas sa Pangulo yan. Dahil mapapahiya tayo, meron ng warrant of arrest. November pa yung warrant of arrest. Ang tatanungin ko, oy sir, PNP, bakit hindi nyo hinuhuli yan? November pa ito. Bakit hindi nyo hinuhuli yan? Alam nyo kung saan yan. Napakadaling
malaman kung nasaan ang tao dito. I-google mo lang, malalaman mo lang kung sino eh. Kung may rami kang tao doon sa baba, katulad ko, madalas ako naghahanap ng mga, ang tawag namin sa Red Cross, restoring family links. Nawawala yung tao, na matagal, naghiwalay sila, hahanapin namin yan. Gagamitin yung mga volunteer, pakihanap nyo nga yan. Susundan namin kung saan sila naghiwalay. Alam nyo, minsan masakit pa nga, hinanap namin. Nasundan namin kung saan pupunta. Umabot na kami sa Cavite, umabot kami sa Samar, bumalik dito. Alam nyo kung saan nakita? Isang kalye lang ang layo na andun pala. Nung makita namin, patay na. So, makukuha kung gusto. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sir, sa tingin mo kung si General Torre yung inassign para kumuha kay Bato, madadakma? Well, si General Torre malakas sa loob. Kahit ang presidente, pinakita niya, walang presidente, batas lang ini-enforce. Yun nga eh, Kibuloy, Oh. Duterte. Tama yun. Ano ba naman si Kaya Bato? believe di ba? tayo, di ba? Mahirap rin yung huli mo yung presidente. Siyempre, medyo kang hunos dili ng konti. Pero ang importante rito yung system. O, kayo dyan sa results, hanapin nyo yan dyan. Mag-report kayo araw-araw anong ginagawa nyo. Kung wala kayo mahuli, baka palitan na kita dyan. Oo.